Ano na lang ba ang mga available na paraan to come to Canada by this time? Sa dami po kasi ng mga restrictions sa Immigration Canada ay umunti na ang mga paraan para makapag-apply tayo. Halimbawa sa Temporary Foreign Workers Program, kung low-wage job, ang liit po ng tsansa ngayon. So, andyan ang high-wage stream, yan, pwede. At saka yung mga exempted, katulad po ng healthcare, agriculture, at construction sectors. Kung international students naman, naku, kailangan ng inyong pag-aaralan ay nasa listahan ng study programs linked sa occupations in long-term shortage. Kung PR program, may tsansa pa rin kayo sa express entry pero kailangan mataas ang inyong CRS point. Yun. At mga PNP programs, meron pa rin guys. So, dyan iikot ang ating pagtalakay sa ating video kaya manatili kayong nanonood. Hello and welcome back. Sa Ate Menchi po ito and today another topic about Canada. Kung gusto nyo ang gantong paksa, please consider subscribing sa Menchi's Philcan Life. And you can also follow me sa aking Facebook page na Menchi's Philcan Life. Pwede rin po kayong mag-join and be a member of this channel. Salamat sa ating mga channel members. Thank you kay G. View, Imelda Leal, kay Nani, Crystal Snow, kay Pecto H, Nanette Lapira, kay Erwan Villanueva, kay Joy, Gabriel X, Marjorie Ramos, Marjorie Jumento, Jen C, kay Nery Castro, Marciano, and Nympha. Thank you sa inyong support sa aking channel. At ngayon, let's go na guys sa ating topic. Ano na nga ba ang mga natitirang mga paraan ngayon para makapag-apply sa Canada? Mula sa foreign workers, student, at saka PR program. As you know guys, na sunod-sunod ang mga inilabas na restrictions ng Canada sa iba't ibang mga programa. At lahat ng pagbabago ay para ma-squeeze, para pauntiin po ang darating sa Canada at magbabawas pa ng narito na sa Canada, di po ba? Pero ang tanong ay paano naman ang mga gusto pa rin mag-apply? Meron pa rin po bang tsansa? Siyempre meron pa rin tsansa. Kailangan nga lang po ay alam ninyo ang mga update kung ano talaga yung mga pagbabawal at ano yung mga pwede pa. Okay? Magsimula po tayo sa low wage stream ng temporary foreign workers. Okay, sa temporary foreign workers guys, dalawang stream yan. Yung high wage stream at saka yung low wage stream. Ang high wage stream ay mula dun sa median rate pataas. At para umunti ang pwedeng mapasama sa high wage at maparami naman yung low wage, itinaas po nila ng 20% ang high wage. So mataas ang high wage ngayon. Pero ang high wage jobs guys ay open. Walang restrictions. Kahit saan mag-apply, basta't may opening at mataas yung sweldo, abot ang high wage, mula sa median pataas, anumang probinsya, pwede kayo mag-apply. Na po, wala po dyan yung pagbabawal ng unemployment rate, wala yung pagbabawal ng 10% para sa employer, wala po. So, ang high wage stream ay open at pwedeng applyan. Okay? Ngayon, yung low wage. Ang low wage guys ay mula doon sa median wage pababa. At ngayon, medyo mataas ang low wage. Andiyan po sa screen, andiyan yung ating rate, yung ating computation. Ito ang median, ito ang high wage, at ito namang bandang pababa mula sa presyong yan ay low wage. Ngayon, ano yung mga pagbabawal? At alam naman natin na pagbawal, hindi ka pwede mag-apply. Sa low wage po, kapag ang isang lugar ay 6% ang unemployment rate, ay hindi mo pwedeng applyan. Ito po ang kasalukuyan na mga lugar na mababa ang unemployment rate. No? Sa mga lugar na ito guys, pwede kayong mag-apply. Sa ngayon, yan po ang current na unemployment rate ng mga lugar na ito sa Canada, na mga cities na ito, metropolitan cities, dyan kayo pwedeng mag-apply ng mga trabaho, no? Na low wage. Okay? So, ibig sabihin nito, kakaunti ang mga lugar na pwedeng applyan. At bukod pa dyan,
kahit na mababa ang unemployment rate ng lugar, kung ang employer ninyo ay may 10% na na-hire, hindi na siya pwedeng mag-hire ng bago pa. Anong ibig sabihin po ng 10%? Ang isang employer ay pinapayagan lang na mag-hire ng foreign worker 10% ng total na kanyang number of workers. Kumbaga, kung may 100 na workers, 10 lang doon ang foreign workers. At kung ang iyong employer naman ay 10 lamang ang empleyado, isa lang doon ang foreign worker. Dati po 20% yon. Yan ang binago. So, ang challenge guys ngayon sa low wage ay ang paghahanap ng lugar na mababa ang unemployment rate at kung ang employer ay open pa ang kanyang 10%. Ano ang mga low wage jobs? Yan po yung mga dati nating tinatalakay at ina-applyan natin, di ba? Yung mga food counter attendant, yung mga cleaner, warehouse workers, yung mga ganyan housekeeping, yan ang mga low wage jobs po. So, pwede sa high wage, sa low wage, medyo mahirap. Pero, kung ang trabaho po ay tungkol sa healthcare, tungkol sa construction, at saka sa agriculture and food, yan ay pwede ninyong applyan. So, pag nakakita kayo ng mga trabaho, kahit mababa ang sweldo, kahit saan probinsya, kahit saang city, yan po ay hindi papatawan ng restriction. Okay? 3 sectors na exempted. Healthcare, construction, agriculture, and food. Pwedeng applyan kahit saan. Yan. So, kaya sabi natin, meron pa ring maliit na tsansa. Sa mga international students naman, kung kayo interesado pa rin, meron pa rin pong mga nagtatanong sa ating mga viewers kung pwede pa rin mag-apply as international students sa Canada. Open naman. Open po ito. Pero nag-announce na rin ang Canada ng pagbabawas po sa bilang ng aaprubahan na international student. Kasi baka karamihan ayaw nang mag-apply. Kaya yung mga gustong mag-apply, baka swertehin dahil syempre meron pa rin po silang target na aaprubahan na international student for the next years. Okay? Be sure na mag-aaral po kayo sa isang university or sa isang public college or community college. Sa schools na ito ay mas may tsansa kayo na magkaroon ng post-graduation work permit at makapag-stay sa Canada after your graduation. Kung gusto naman ninyong isama, isang tinatanong ninyo ay yung pwede pa po bang isama ang aming spouses, ang asawa at saka mga anak. Sa ngayon, ang ruling po, ang bagong policy ay pwede na lang isama ang spouses kung ang kurso nyong pag-aaralan ay master's degree mula 16 months pataas o di kaya po ay PhD or doctorate degree. And take note, ang inyong pag-aaralan para kayo ay magkaroon ng post-graduation work permit ay dapat nandun po sa listahan ng study programs, link sa occupations in long-term shortage sa Canada. Meron pong listahan, hanapin niyo po, nasa website lang po yan at ililink ko na rin dito sa ating description box. Malinaw po yon. Dapat ang inyong pag-aaralan ay nandun sa listahan na yon para kayo ay magkaroon ng post-graduation work permit. Kasi ang mga kurso na yon ay na-identify na po ng Canada na yan yung mga trabaho. Na-identify na po ng Canada na ang magiging trabaho nyo after graduation ay yung mga trabaho na palaging kulang ang workers dito sa Canada. At kahit kayo nag-aral na sa Canada, hihingan pa rin kayo ng English test kung mag-a-apply kayo ng post-graduation work permit. Yun nga ang sentimiento ng mga estudyante, sabi nila, can you believe that? Nag-aral na kami ng 2 years sa Canada, English speaking na kami, pero hihingan pa rin kami ng English test. Pinahirap po. Pinahirap po ng Canada sa ngayon bago kayo makakuha ng post-graduation work permit. Pero kung makukumply nyo ang mga ito, then there's no worry sapagkat makakakuha pa rin kayo ng post-graduation work permit. At sinabi rin po ni Immigration Minister Mark Miller na ang estudyante rito, ang foreign students po ay walang sure pathway to PR. Anong ibig sabihin po ng walang sure pathway to PR? Ibig sabihin, magsasariling sikap kayo, pagkatapos nyo mag-aral, magtatrabaho kayo, at kung kayo ay ma-qualify sa isang PR program, ay doon kayo po magkakaroon
ng pagkakataon na makapag-apply for PR. Sapagkat meron po namang mga provincial nominee programs na para sa mga international students. Kailangan lang alam niyo yon bago kayo umalis sa Pilipinas papunta rito, ay alamin niyo muna kung anong probinsya merong mga programs for international student. Halimbawa po ay ang Ontario Immigrant Nominee Program, Employer Job Offer for International Student Stream. Yan, sa Ontario po yan. Meron din po sa Manitoba, meron din sa British Columbia, Newfoundland and Labrador, at iba pa. Bago kayo mag-enroll sa isang eskwelahan, alamin niyo muna kung sa probinsyang yon ay merong pathway for PR ng katulad ng estudyante. Okay? Tumako naman tayo sa mga PR programs. Anong tsansa na kayo ay makapag-PR pa rin in 2025, 2026, 2027? Okay. Express entry. Unahin natin po ang express entry. Alam ko sa Pilipinas, marami rin pong mga naka-apply ngayon at may file sa express entry. Ano ang tsansa? Ang best chances nyo guys ay kung mataas ang inyong CRS. Alam naman ninyo na may bago pong pagbabawas sa target from 2025 and the next 3 years. Binawasan po nila ng nasa 20% ang mga papasok sa Canada. At sa PR ay 105,000 ang babawasin doon sa dating target. So, ibig sabihin, malaki ang tsansa na may mga hindi ma-approve na applications. So, sa express entry, kung mataas ang inyong CRS, malaki ang tsansa. Ano ngayon ang cut-off score? Oh, wow! Ito po, 547 po CRS point. Ang pinakahuling draw noong November 13. A few days ago. Yun. Taas, 547. So, kung ang inyong score is naglalaro from 500, a little bit more than 500, something like that, maaaring may chance po kayo sa kasunod na mga draw. At kung hindi naman, meron din po kayong chance sa categorized draw, sa healthcare, French speakers, yung trade, yung transport, saka yung STEM, yung science and technology, engineering and mathematics. Kung kayo kasama po dyan sa mga category na yan, ay wait lang at maaari may chance rin kayo na ma-draw. What about mga provincial nominee programs? May chance po ba? May chance po. Ito guys ang ilan sa mga PNP program na open para sa mga aplikante from outside Canada. So may chance pa rin, ano? Ontario Human Capital Priorities Stream, Ontario French-speaking skilled workers, Saskatchewan Express Entry PNP, Saskatchewan Occupation in Demand, ang Prince Edward Island Express Entry PNP, ang Newfoundland and Labrador Priority Skills, Manitoba Skilled Workers Overseas Human Capital Priorities, ang Manitoba Skilled Workers Overseas Express Entry. Ayan guys, so Overseas Express Entry talagang para sa mga nasa ibayong dagat. Ayun. Ang Manitoba Modern Community Drive Initiative at ang Nova Scotia Express Entry Labor Stream. Yun. Tingnan nyo ang mga binanggit natin ng mga PNP program kasi ito po ay open para sa mga applicants na nasa labas ng Canada. So may ganito pa rin po na mga pagkakataon para kayo makapag-apply sa Canada sa kasalukuyan mula sa work, study, at saka ang provincial nominee program. What about visitors? Pwede pa bang mag-apply as visitor sa Canada? Yes, pwede po. Pero lately, ito nakalipas pong isang linggo, ini-announce nila na hindi na automatic na 10 years na multiple entry ang tatanggapin ninyo. It could be just short term, it could be multiple, it could be single entry, depende sa pangangailangan ng isang aplikante. Yun, pinaiksi. Pero no problem guys sa visitor. Basta't nagkaroon ka na ng isang visa sa Canada, pwede ka nang mag-apply ng Electronic Travel Authorization o ETA na pwede mo rin ipasok sa Canada anytime. 5 years din ang visa noon. In closing guys, in the next 2 years, pahirapan talagang mag-apply ng trabaho sa Canada. Sapagkat magbabawas pa nga sila ng mismong nasa loob ng Canada. Pero hindi naman isinasara. Meron pa ring paraan gaya ng mga binanggit natin sa ating video, lumiit nga lang.
And in 2027 guys, ang ayon sa plano ay unti-unti na naman silang magpapapasok ng mga workers at iba pa from outside Canada sapagkat hindi naman po pwede talagang itigil ang pagpapasok ng immigrants and foreign workers sa Canada sapagkat yan ang ikinabubuhay po ng ekonomiya ng Canada ay ang mga manggagawa at mga pumapasok na professionals mula sa ibang bansa. Dahil sa dami ng mga tumatanda at nagretiro dito sa loob ng Canada. Sana nakapagdagdag ako ng kaalaman sa inyo. Kung nagustuhan niyo po ang aking video, please subscribe to my channel, ang Menchie's Philcan Life. Pwede rin po kayong mag-follow sa aking Facebook page na Menchie's Philcan Life and you can join and be a member of this channel. Paano mag-join? Just click the join button at sundan po ang instructions ng YouTube. Salamat sa aking mga channel members. Thank you kay G. View, Imelda Leal, kay Nani, Crystal Snow, kay Pecto H, Nanette Lapira, kay Erwan Villanueva, kay Joy, Gabriel X, Marjorie Ramos, Margie Jumento, Jen C, kay Nery Castro, Marciano, and Nympha. Thank you sa inyong support sa aking channel. Yun na muna guys. Thank you very much for watching. Si Ate Menchie from Toronto. Hanggang sa susunod. Bye!